Okay, mga kapatid at kaibigan natin dyan, nandito na naman po tayo at manunood ng balita galing sa ating Pinas News Insider. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Gagawan po natin ito ng reaction video at opinion. Ano ang meron? Title pa lang, malaking panalo to. Kumanta na, Supreme Court Judge may binunyag kay BP Sara. Patanong, no? Palasyo, Kamara, walang takas dito. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Simulan na ho natin ito. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Dahil sa sobrang taranta at pagmamadali ninyo, mukhang may mapapahiya at hindi nyo mapapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang balitang tila gumimbal sa maraming kongresistang pumirma para lang mapatalsik sa kanyang pwesto sa pagka-vice presidente ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang kumpirmadong balita na galing mismo sa former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio, na tila tahasang sinabi nito na nang dahil umano sa oras hindi aabot sa pagdinig ng session sa Senado ang nasabing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento ng marami sa ating mga kababayan at tila kinamumuhian ng maraming taga-suporta ng Speaker of the House na si Martin Romualdez na tila mabibigo pa raw sila na mapatalsik ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang kinauupuan. Pero bago natin simulan ang balita, pero alam nyo, magpasa hanggang ngayon, mula nung ako'y nagkamalay, tas may speaker. Ibig sabihin, ewan ko kung ano yung speaker nung mga panahon ko Nung mga panahon ko, wala pala akong panahon. Kasi, ilang presidente ang nadaanan ko. Ibig sabihin, nung kinamalayan, nung nagkamalay ako, may mga presidenteng mga dumating. Pero yung mga speaker, hindi ko naman nakitang matutunog yung mga pangalan. Or yung sila yung parang laging anong tawag dyan? Lagi na lang umi-entra. Wala akong nakitang ganong speaker. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong sistema sa administrasyon ho ngayon na ang speaker po yung mas matunog. Yun lang ako napapansin ko, no? Laging nababalita si speaker, tumutulong dahil sa kanya sa AKAP, etc. Iniisip ko, bakit noon yung mga ibang speaker wala akong nakikitang ganito? Positive muna. Sa positive, siguro gusto lang niya talagang tumulong. Yung negative naman, ano ba talaga ang kanyang gusto? Yun lang ang tanong ko, no? Kasi wala akong ibang nakitang speaker talaga na ganito ka-agresibo. Pero bihira ko naman siyang makitang magsalita. Ang nakikita ko lamang po yung mga nasosomon niya. Yung mga... Sino nanonood sa inyo ng solo leveling? Hindi, mga elders na kasi karamihan ang nanonood sa atin. Ito yung isang anime na yung tao nakakapag bumubuhay siya o nagsosomon siya ng mga iba't ibang klaseng shadow, no? Yun lang. Ang dami niya pong mga kaalyado. Yan. Yun po ngayon yung mga gumagalaw. Pero kahit nananahimik siya, hindi siya napagkakakitaan, sinasabi pa rin sa mga balita natin na siya ang punot dulo, no? Base ko sa pagkakaintindi ko, sinasabi na dahil kay Romualdez. Ganun ang nakikita ko So ibig sabihin, gaano ba kalakas ang isang Romualdez? Bakit kaya niya magpagalaw, no? Dahil ba ito sa pera? Tanong lang kasi ang lakas talaga, mas malakas pa sa presidente. Di ba may mga video pa nga to na talagang ine-escortan po ng mga kasulanduhan natin? O mga kapulisan ba yun? Nakalimutan ko na
Mamaya titanong ako kung makukuha natin sa video. Ang politika ngayon sa Pilipinas. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan dahil kinumpirma na mismo at tahasang sinabi ng dating Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio na talagang mapapawalang bisa ang ipinasang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at magiging back to zero na umano ito sa Kamara pagbalik ng June at kakalap muli sila ng panibagong signature campaign o pirma ng mga bagong miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ang tahasang paliwanag at kinumpirma sa naging interview ni former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio. Wrong move ika nga ang ginawa di umano ng Speaker of the House na si Romualdez at ng Kamara de Representantes. Sayang lang ang effort. Narito pa ang karagdagang pagpapatunay at tahasang pagpapaliwanag ng political blogger na si Crisette Laureta Chu na technical ang impeachment. Back to zero ulit sila sa June. Sayang lang yung pera. Senator Chis Escudero already confirmed that they cannot accommodate during recess yung impeachment proceedings. Hindi daw legal according to Senator Chis kasi they submitted late dahil di nila ma-accommodate at sa June 2 na. And then they have to meet on this pa. And then they have to give Sara Duterte 10 days to answer. At iba na rin ang members ng Congress and Senate by that time. Wala na ring bisa ang na-file na complaint kahapon. Back to zero ang Congress in June. They have to gather new signatures against from the new members of Congress because mali yung timing. Check. Sayang lang yung effort kahapon. Listen to the explanation of Justice Carpio as to why back to zero ang problema. Iba na rin ang mga tao sa Congress at that time. Iba na ang House Speaker at wala na ang mga pogi ng Quadcom. Back to zero nga. Baka sa June, kaya na nila ng 800 signatures. Kahit 300 lang ang congressman. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, ganda na rin po ang nangyari dahil nakilala natin ang tunay na kulay ng mga congressman bago maghalalan. I'm so happy na invalid ang impeachment ni Ma'am VP Sara. Thanks God, hindi niya hinayaan na manaig ang mga masasamang buaya. Galit talaga ang mga tao sa gobyerno. Gutom pa ang mga tao dahil sa mahal ng bilihin. Tapos ganito ang mga taong gobyerno. Pinahihirapan tayo. Dami talagang mga walang alam sa batas ng mga kongresista sa ating bansa. Nakakahiya. Panawagan sa lahat ng botante. Huwag iboto ang lahat ng pumirma. Papalitan ng bago na may alam sa batas. Hay, good job Senate at nabuking ang mga buhayang congressman kung ano ang kulay nila. Hindi na tayo mahirapang pumili. Ngayong panahon na kailangan nating magkaisa. Okay lang tumanggap ng pera na ipinamigay nila. Hindi naman kanila yan. Galing sa atin yan. Kinurakot lang. Basta magkaisa tayo para sa bayan. Lahat ng pumirma, huwag talaga nating iboto para hindi tayo magsisi pagdating ng panahon. Unquote. Delikado ang kalusugan ni Marcos. Ay, Nako, eto na nga sinasabi ko. Delikado to. maraming nag-aabang dyan. Ha? Maraming nag-aabang sa kalusugan ni Marcos. Marcos, pinagkaguluhan, muntik madapa. Matindi. Sikat na sikat si Marcos. Ha? Pang-apat, magkakaroon ng ngiwi emoji sa Facebook soon. Uy, maganda yun. Sa social media, di ba may mga emoji dyan? May heart, may like, may smile, di ba? May surprise. Magkakaroon ng ngiwi emoji ganito. Baka ipatawag yung gumawa ng emoji niyan. Patay tayo dyan. Sinong gumawa ng emoji yan? Patawag yan pag ayaw matay ng contempt. Ang putik. Hindi. Ano lang, exage lang mga kapatid. Tsaka biro lang yun. Kaya po pag-uusapan natin. Pangunahan natin na itong commercial na ito. At ganito po, iikot ang commercial ng PDP. Naalala nyo po. Teka. Ayan mga kapatid, no? Pipitin lang muna natin ng konti dahil po sa dami ng mga nangyayari sa gobyerno ngayon na parang pag nanonood tayo ng mga balita, sobrang gulo.
Ito pong lugar na to at itong video na po na ito ay galing po kay Virgilin Cares. Virgilin Cares, we love you po. Salamat lagi sa pagtulong. Mula po nung na-monetize ka, nanonood na po kami sa inyo. Tinitignan na namin kung anong mga bago. Pero kahit alam namin na hindi ganun kalakasan ng iyong pagsuporta or tawag dyan, mga kaperahan. Yung iba kasi talagang sandamukan na pera no? Pero si Virgilin Care sa kanyang pagbablog, nararamdaman natin na talagang nagsusumika po siya para po ma-vlog niya to. Alam natin na kapag nagbablog ka, may pera. Pero siya kasi mga kapatid, halos itinutuon niya rin sa yung kita niya sa pagbablog niya, no? Kung may natitira man sa kanya, syempre kahit papano, matugunan para mabuhay siya, kayo naman. Ayan po mga kapatid, isa lang ito sa marami pa na pwede sanang pag-usapan sa mga hearing-hearing. No, ewan ko kung anong pwedeng gawin dyan. Ngayon, dapat magkaroon ho ng tulay dito. Alam natin mga local governments ata ang pwede rito. Pero dapat pinag-uusapan din yung mga ganito. Kumbaga, sa ganitong lugar walang mga tulay. Bigyan natin ng tulay dyan sa lugar na yan at sa kung saan-saan pang iba na nahihirapan ng ating mga kababayan. Alam niyo ho ba kung ano yung dala-dala? Kabaong na walang laman. Sa parang ipapasa pa doon. Ewan ko kung ihahatid. Isipin nyo na yun, mga nakamotor, hindi ko alam kung papasok yan ng trabaho o pauwi na. Diba, isipin nyo na lang no, kung yan sana pwedeng matugunan ng gobyerno natin. Sana madali lang, no? Lalagyan ng tulay na matitibay, no? Yung hindi nakukurakot na tulay. Simento. Pag daw high tide diyan, mataas daw talaga ang tubig. Yung nakikita yung kulay green doon, naaabutan pa daw yan. So, ibig sabihin, malaking budget ang kailangan para po dito sa lugar nila. At marami pang iba sana. Okay. Tignan muna natin kahit konti. Virgilin Cares, pera po kami ng video. 8 taon po. 8 taon na. So, malaking tulong din to sa pagbabangka-bangka nyo. Opo. May 8 taon na pala to. Diba? Yung bagong Pilipinas na sinasabi nila, yung mga kandidato doon, mga matatagal na ring mga tao. Matagal na po sila sa gobyerno. Kung may bagong Pilipinas silang gagawin ngayon, bakit hindi pa nila ginawa noon yung mga pagbabago sana? Kasi yung mga kandidato na yan, matagal na yan na naglilingkod po sa ating bayan. Pero sinasabi nilang bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Bakit noon hindi nyo po nagawa yan? Ang tatagal nyo na dyan. No? Ang mga kaalyado ng Duterte, walang ganun, walang bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Kasi alam nila ganito ang Pilipinas. Kailangan po sa Pilipinas i-fix o kaya i-upgrade. Gaya nito mo, di ba? Magkaroon yan ng tulay, malaking ginhawa yan sa mga mamamayang Pilipino na nandiyan dyan. Di ba no? Yan dapat pinag-uusapan. Ilan ba mga nakatira dyan? Ano ba ang dapat gawin? Sinong mayor? Sinong pwedeng kausapin dyan para sa lugar na yan? Ano bang mga pangangailangan nyo dyan? Tapos sa ibang mga lugar din ganyan, pag may mga katulad nitong mga lugar, yon dapat pag-usapan po lahat yan. At gumawa siguro ng batas na yung lugar na yan, ganire. Ewan ko, basta sila ang mas may alam kasi sila po ang nakakaalam ng batas. Ngayon, dadako naman po tayo doon po sa sinasabi nung isa o ilan ba sila. Yung sinasabi nilang haka-haka lang muna ang kahirapan. Pupunta po tayo dito. Yan. Yan, kay nanay. Tignan niyo po yung likod ng bahay nila. Kung sinasabi mong mahirap ka, tignan mo na lamang ang bahay ni nanay. Okay Ay, saan na ba yun? Dito ata yan Ini-interview po siya mga kapatid. Salamat po kay boss nagtabang po. Tagalog. Kuya. Tagalog. Salamat Bicol to, po ata. sa lahat na Natutulong. nagtutulong po sa amin. Sa kung nilang tulong, salamat sa lahat po. Kung walang tulong, tanggapin nila na lang po. Kung walang tulong, okay lang po. Salamat na sa lahat na. Kung walang tulong po, salamat na lang po. May tutulong yan. Hayaan mo, ha? Huwag ka agad mawalang pag-asa na nanawagan nga tayo, ha? Hindi ka ba May kung hindi ka nagpunta dito, hindi kami magkaganito. Salamat po, mabuti siya. Huwag ka, mabait yan talagang mga Evangeline. Mabait ka talaga. Salamat po. 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 Sala
Tutulungan mo ang taong mamahirap gaya sa amin. Sige, total mabait ako. Rico? Rico? Rico, halika Rico. Gusto lang ko, sige. Pahawak nito. Dito ka, patingin nga. Anong sabi mo? Anong sabi mo sa akin? Mabait anak? Mabait talaga si Mami Evangeline. Oh, Rico, hawakan mo to. Mabait daw ako. Mabait talaga. Mami Evangeline. Maraming nagsasabi din, o konti lang siguro sila, no? Mas marami pa rin nagmamahal sa mga ganitong vlogger. Oo, sumusweldo sila sa pamamagitan po ng pagtulong nila at pinapakita nila sa tao. Ang bato sa kanila, kailangan pag tumutulong ka, hindi na kailangan na nakakakita. Tama yun. Pero, pwede ka rin namang maging trabaho mo yung pagbablog mo na tumutulong ka sa kapwa. No? Okay na yung ganito. Kaysa naman po yung nagtatrabaho ka, pero wala ka nang ginawa kundi kurakutin pa yung pera ng bayan. Diba? Eto, kumikita siya dito, pero itinutulong niya rin. Itinutulong niya, konti na lang siguro ang natitira sa kanya. Kung meron man konting sobra, minsan tinutulong niya pa rin. Kumbaga, ito na lang yung parang pinakahanap buhay siguro o extra income, pero at least tumutulong. Kaysa naman nangungurakot. Di ba? Napakahirap po ng ibang kalagayan ng ating mga kababayan nung pinakita ko yung tulay. Di ba? So, mabagal ho ang pag-unlad ng ibang mga lugar kapag walang mga tulay. Paano na lang kasi yung mga palitan po o market, etc. Ganyan, di ba? Matagal. Hindi kung hindi or dahil sa kanya, hindi kami Crispy pata na, may pata pang sabaw na ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At saka may tumutulong din ng mga OFW, di ba? Shoutout. Salamat sa lahat sa inyo. 7,000 pesos. Salamat po. Malaking bagay na sa kanila yan. Actually, kahit 500 pesos, napakalaking bagay na sa kanila. Kasi sila, sinusubukan nilang maghanap ng pera kung saan-saan para lamang po mabuhay. Magkaroon ka pa ba naman ng 7,000? Malaking bagay na ho yun. Saan ba rito? May papakita ako sa inyo yung bahay kasi nila. Ayan ho. Ayan. At tingnan nyo yung bahay, mga kapatid. Ano? Dito lang Kaya naiinis ho ko sa mga nangungurakot. Masakit sa damdamin. Dahil bilyon ang usapan. Kahit milyon. Kahit nga 100,000. Kung yung mga nawawalang pera na yon na ilalatag para sa mga mahihirap na katulad ng mga ito. Sobra-sobra kasi silang hirap Kaya ikaw kung sinasabi mo sa buhay mo, mahirap ka na, yung tulugan mo, nagre-reklamo ka pa. Tignan mo muna itong mga to. Ay, talagang mataas din. Palakas pababa yung ano dito. Halika. Ito ang bahay ko ho. Tingnan niyo. Wow. Ito yung sala mo. Opo. Saan yung kusina mo? Ito po. Ay, ang ganda ng pwesto ng kusina. Sa baba talaga. Oo, saan pa? Oo. Ba't malungkot ka? Dapat happy ka na ini-introduce mo ang bahay nyo. Ito po ang bahay ko. Ito yung Nalulungkot ka. Oo, huwag mo ipakitang nalulungkot ka. Masaya lang dapat, ha? Sanay naman tayo sa ganitong... Hindi ko na. Patingin niya. Ay, ito yung kama nyo. Oo, pwede lang. Yan. Nakita nyo naman po yung bahay, ano. Ba't Saan ba malungkot yun? ka? Dapat, ha? Sanay naman tayo sa ganitong... Hindi ko na. Patingin niya. Ay, ito yung kama nyo. Ayan mga kapatid. Kung ikaw nag-iinarte ka pa sa buhay mo, di ba? Marami pong vlog si Virgil Linkers. Ilalagay ko na lang din po sa sa description yung kanyang mga yung kanyang link para po mapanood niyo pa po iba. Kaya hindi po haka-haka ang pagiging mahirap ng isang mamamayang Pilipino. Marami pong ganyan. Sabi nga nung kanta ni Glockning, kayo pong mga nakaupo, subukan nyo kayang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Hindi naman natin sinisisi sa gobyerno kung bakit sila mahirap. Pero kaya nga gobyerno handa kang tumulong sa mga nangangailangan. O sige, sabihin na natin may mga akap-akap, tupad-tupad. Pag binigyan mo ng 5,000 to, sa tingin nyo mababago ang buhay nila? Makakahinga lang sila. Tama yon, masarap yon. Pero ang pinakamaganda sana dyan sa lugar nila, yung
pinaka-major problem nila malutas at mabigyan sana ng mga hanap buhay yung mga kababayan nating nahihirapan. Masakit mang isipin na kapag nakakarinig tayo ng mga nakurap at napatunayang nakurap talaga, masakit sa damdamin. Kasi nga, ang daming mga mahihirap. Kahit maambunan ka lang ng korupsyon nila, halimbawa, ikaw, naalaglag yung korap mo, no? Naalaglag, mga 3 milyon. Itong bahay ni nanay, nako! Mabubuhay na yan! Magiging maganda na yan. Kasi sa tingin ko, no, barya-barya lamang yung mga isang milyon, 100,000, 200,000 na mga perang nakukurakot dahil sa naririnig natin mga di umano lang naman, mga nakukurakot sa gobyerno. Ang sakit kong isipin na sana itong mga kababayan natin, unahin, sila po dapat yung hinihiring o kahit hindi sila, ipatawag lahat ng mga vlogger, ng mga tumutulong. O halimbawa, lahat ng mga vlogger, tumutulong kayo, di ba? O ikaw tumutulong ka. Anong mga pangangailangan ninyo para matugunan namin, maibigay ninyo sa mga kababayan nating mga mahihirap? Kay Pugong Biyahero naman. O ikaw, wala ka rin ano pa bang mga kailangan mo para matugunan? O sige, bigyan ng budget, magkaroon ng ahensya sa gobyerno para sa mga ganitong vlogger tulad nila Virgilin Cares, mga kapatid. No? Yun lang sa akin. Masakit sa damdamin na makita yung mga kababayan natin na habang yung mga naka-uniforming mga tao na nagnanakaw pa. 'Di ba, mga kapatid? Ituloy na natin 'to, no? Dito na tayo kay Coach Oli. Tinawag tayo na parang pinabili ng suka. Ganyan po kasi po ang mga mata pobre. Ganyan po ang mga laki sa layaw. Ganyan po ang laki sa palasyo. Mabababa po ang tingin sa ating mga mahihirap. Ayan pa si PBBM, ang mahal nating Pangulo. Dapat po pagka nangangandidato siya o ano ba tawag doon, nag-i-speech siya para sa mga senatorial candidates niya, mga kaalyado niya, wag na po siyang magsasalita ng mga negative. Alalahanin niya, nanalo si PBBM dahil binabati ko siya ng mga kababayan, mga dilawan, mga ibang network. Binabati ko siya talagang pinagtutulungan siya, tanging SMNI News lamang ang talagang tumutulong at binibigyan siya ng patas para sa laban niya. Ang problema, mga kapatid, nagbago siya ngayon eh. Hindi niya ba inisip noon nanalo siya? Inaapi siya eh. Baka ngayon maulit ito. Sino bang inaapi ngayon? Si BP Sara. Yayakapin niya ng taong bayan kapag lagi mong inaapi yung taong wala namang kasalanan at nanunungkulan ng maayos. Tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, ha? Mga walang kakayanan sa pagdating ng apelyido. Kasi hindi naman natin matatawaran ng kakayanan ng PDP. Pero tinawag niyang suka. Bakit? Kasi ito po ay pagtingin ng, yung ginawa ni Marcos na yun ay pagtingin ng mga matataas na tao, na mga old families na mayayaman. At may mga apelyido. Hindi po tinitingnan dito yung kakayanan mo, yung natapos mo. Alam mo, the more na nagsasalita si PBBM na mga parang panlalait, yung iba nga dyan, inutusan lang bumili ng suka. Hindi ho maganda yung salitang yun. Presidente ka pa? So parang iniisip mo, ba, maliliit na nilalang lang kami. Tapos tatakbo kaming senator, nilalait mo kami. Paano kung yung mga maliliit na tao na yon, yung mga inutusan lang bumili ng suka, sila pala yung may kakayahan pang ma-drive yung mga mali dyan sa Senado. Hindi nyo ba naisip yun? The more na nagsasalita kayo ng panlalait, mas lalong pinapatunayan nyo sa taong bayan, lalong nagigising ang mga taong bayan na hindi na kayo nararapat dyan. Itong lahat ng sinasabi ko ay base lamang sa aking pag-unawa at opinyon sa mga nangyayari. Ay, naputol tuloy. Sige, siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang kayo. Malapit na eleksyon. Hindi, malayo pa. Mag-isip-isip po muna kayo kung sino talaga ang inyong mga iboboto. Yung may mga napatunayan na. Huwag po yung mga yung tipong sikat or nasa telebisyon, iboboto nyo na. Ano na ho tayo dyan? Mag-ingat-ingat na tayo sa mga ganyang sitwasyon. Nadadali na tayo di ba? Katulad ni Sir Willie Rebillame sa susunod na video, i-play ko yon kasi hindi ko na ma-play dito, wala na tayong oras. Paikliin ko na lang, may nagtanong kay Sir Willie Rebillame
kung kayo ang magiging senador, anong batas ang inyong mapapatupad na para masabing, ay, yung batas na yan kay Kuya Will yan? Sabi ni Kuya Will, magandang tanong yan. Sa totoo lang, talagang napakagandang tanong yan. Kahit itanong mo kay Sir Pacquiao yan, masasagot din yan. Iniisip ko nga, si Kuya Will, lagi siyang tumutulong sa mga mahihirap. Idol din ho natin yan eh. Tumutulong siya sa mga mahihirap, sa mga kababayan. Ang ganda ho ng mga salita ng mga kababayan ho natin sa Wheel of Fortune ba yun, di ba? Ganito lang buhay namin, ganito, ganyan, ganito buhay namin. Dapat, nung papasok siya bilang isang senator, alam niya na kung ano dapat ang pwede niyang magawang batas. Kasi ang sagot niya, ikaw, sa tingin mo, ibabalik ko sa iyo yung tanong, anong pwedeng magawa namin? Ako, makikinig ako sa taong bayan. Tama nga naman na makinig ka sa taong bayan, pero hindi na kailangan. Kasi nung ikaw ay nasa television pa lang, Sir Will, idol naman kita eh, no? Nung nasa television pa lang po kayo, talagang mahal kayo ng mga kababayan ho natin. Nung dati pa, no? Kasi talagang nagbibigay ka ng mga salapi para sa mga kababayan natin at naririnig mo yung mga kwento at buhay po nila. So doon pa lang dapat ready ka na sa isasagot mo pag halimbawang may nagtanong sa'yo, anong batas ang gagawin mo para makita nila na, uy, si Kuya Will yan, kay Kuya Will yung batas na yan, ganon. Kaso ibinalik nyo yung tanong, yun na sana yung tsansa na papakinggan sa'yo bilang isang magiging senator sana. Kuya Will, sana maisip nyo po yun, ano? Dapat pag pumapasok po kayo sa mga ganitong sitwasyon, mas magagaling ko kayo, mayayaman po kayo eh. Dapat ho, alam nyo na. Hindi na pwede yung, dapat makinig ako sa mga Pilipino, etc. ganyan. Para alam mo, hindi mo na kailangan eh. Pero kung bago ka pa lang talaga at mayaman ka, hindi mo alam, pwede kang makinig sa mga Pilipino, pero ikaw pa rin nagagawa ng batas mo. Ngayon, tagal ka na. Matagal ka nang nakakakausap. Ang dami mo nang kinakausap ng mga mahihirap sa programa mo noon, yung Wheel of Fortune, yung pinipindot-pindot. Alam mo na yung mga kwento nila eh. Dapat tumatanim na yan unti-unti, namumuo na, kumbaga, namumulaklak na kung anong batas na yung pwede mong gawin. Nung tinanong ka, hindi mo pa rin alam. Ibinalik mo lang yung tanong. Doon po nadismaya yung iba. Sayang naman po, no? Total na itanong na yan, sana sa mga susunod, alam nyo na po yung sagot. Tsaka iwas-iwasan nyo po yung medyo parang medyo presko. Dapat, sabagay, okay lang din na magpakatotoo. Pero, maging mas makabayan sana yung aura ninyo. No? Okay yun, the best yun. Dapat alam nyo po kung ano yung batas na gagawin nyo pag nandiyan na kayo. Dapat nakaabang na yan. Kaysa parang wala kang maisagot. Ay, GG. Galunggong yun, mga kapatid. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung trip nyo ng katulad ng mga ganito, mag-subscribe na po kayo at mag-like sa ating video. Ito po si Pipito Manaloto na nagsasabing iboto nyo ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong panonood.